Hi guys, what's up? Welcome back, Hooper Samurai. Today, first impression video ko sa bagong shoes na i-review ko, which is, sabihin ko, inalit later. Una, 4th week na nung BSL or Biwako Sports League namin. So, na-upload ko na yung first quarter. So, second, third, fourth, i-upload ko na lang after this video. Sana i-panoorin nyo, check out nyo sa mga nakasubscribe sa akin na hindi ako kilala. Meron kaming basketball team and currently participating kami sa Long League, which is round robin na 8 teams kami, lahat ng team makakalaban namin. So, yun. Sinasabi ko lang para yung mga nakasubscribe sa akin na nandito dahil sa shoes. Hindi sila malito. Hindi kayo malito kung bakit minsan may nakikita kayo ng basketball game na naka-upload sa channel ko. So, yun. So, with that being said, bago kong i-review na shoes is Under Armour Carry 11 Dub Nation Colorway. So, recommended sa akin to ng isang player ng Samurai, si McLean ng Pasahe. Kasi meron siya nito, yung Championship Colorway. So, ayun, first things first, napansin ko lang sa kanya, medyo similar siya sa Carry 4 Flow Throw na bagong nilabas, I think 2024 yata, ng first quarter ng 2024 na release yun. So yun, yung traction niya same nun. So kung hindi ako nagkakamali, flow throw din to, kaya nakasulat flow. So about sa flow throw na traction, sa unang gamit hindi ka masasatisfied, pero pag ginamit mo ng ginamit, the more na ginamit mo, the more na gumaganda yung traction. And yung cushioning setup na ito is iba din compare sa flow throw. Mas makapal siya yung cushion niya. Pero I don't think that na mas maganda yung cushioning setup na ito compare sa AE1 dyan. Yung Anthony Edwards one. Kasi yun made for very athletic type of player. Which is, syempre sa Anthony Edwards, ang lakas niya lumundag, matalon siya. So, kailangan niya ng perfect na cushioning setup para masuportahan yung legs niya. So, since si Steph Curry is a perimeter type of player, more dependable siya sa traction and stability ng shoes. Which is, pagdating sa stability, maganda yung stability na ito. Dahil sa itong parang plastic na yan. Minsan kasi akala natin wala lang yan, pero kahit pa paano nakakatulong to para hindi ka basta-basta matapilok. Pero syempre, nakikita niyo naman si Steph Curry off the court before siya maglaro, mayroon pang tape, may nagsusot pa siya ng supporter sa ankle para hindi siya basta-basta matapilok. Kasi nga since na may history na siya sa ankle injury, kailangan niya mag-support sa ankle niya, magsuot ng supporter. So, ayun. Pero I don't think na super ganda rin ang stability nito kasi nga low cut. For me, ako low cut, mabilis akong matapilok sa low cut. Kaya para sa akin, hindi ko siguro ngayon lang, tingin ko lang, hindi ko pa kasi nagagamit na hindi maganda yung grading ko sa stability niya. Pero itatry ko muna siya bago ko grade yan, syempre. So, ayun, speaking of itatry, walang bakanteng court ng weekdays dito sa pinakamalapit sa akin. Kaya hindi ko siya matatry. So, hopefully sa Sabado kung wala akong pasok sa work. Tapos yung materials niya, upper body niya, yung ditong part, itong white na to, parang similar siya sa Tatum 1 na parang madali mapunit. Pero hopefully, wag naman sana.
Pero I don't think na ganun to, no? Katulad sa Tatum 1 na madali mapunit. Second, dito, combination of rubber, tapos parang patent leather, tapos ito, mesh dito. Hindi ko alam eh. I-google nyo na lang kung gusto nyo pang alamin yung details ng materials niya. So, hindi ko na kasi inaalam yung mga ganun. Kasi pwede mo i-google yan pag gusto nyo talaga malaman. And lace niya, maganda yung lace niya. Yung ganito yung type na lace na hindi mo tinipid and hindi basta-basta matatanggal. Pero syempre, kailangan ayusin mo pa rin yung pag-lace mo. If possible, double knot ang gawin mo. Kasi syempre, tumatakbo ka, talagang malaki talaga yung chance na matanggal yung pagka-lace mo sa pares mo. Then, paddings niya, medyo disappointing yung paddings niya. But, unang-una konti yung paddings. Pangalawa, dahil kasi low cut, kaya konti yung paddings. Pero, at the same time, manipis yung paddings niya. Compare sa Jason ng Tatum 2, na nag-improve yung paddings niya. Ito, hindi. Napakakunti lang ng paddings. Same sa Tatum 1. So, ayun. Dito, may ewan ko kung ito ba sign ni Kerry, hindi ko alam. Pero syempre, siguro naman yan yung sign niya kasi signature shoes nito. Pero hindi niya talaga sinign niya na printed na yan. And, ayun. Tapos, Steph Curry logo, white sarap, white kid dito. So, yun lang. Can't wait to try this as soon as possible. Sana sa Sabado matry ko na to. And sana wala akong pasok sa Sabado. And ayun, wait yun na lang na i-upload ko yung performance review about this. And I will give this ng rating na honest as much as possible. Kahit na syempre gusto ko rin makapag-upload agad pero isang beses ko lang magagamit. So, let's just say na hindi 100% yung accuracy ng pag-grade ko kung one time ko lang siya magagamit. Kasi nga, unang-una, ang flow throw technology ng traction is mas gumaganda habang ginagamit mo. So, ayun. But I will try my best na bigyan siya ng accurate and honest na grade and opinion kahit one time ko lang siya magamit. So, yun. Wait nyo na lang yung next vlog ko na performance review sa Kerry 11 Dub Nation colorway, and please do check out yung basketball games ng Samurai ng aming team. And nasa 4th week na kami, almost half of the season na. And the next game will be August kasi busy ang aming commissioner and mga members ng committee kasi syempre may personal life din sila, kailangan din nilang mag-spend ng time sa family nila, kaya our 5th week or 5th game will be August 1st week. So yun, sana yung mga subscribers ko na hindi ako kilala na nakasubscribe sa akin dahil sa information ng shoes, please do check out if you have the time yung mga basketball games namin. So yun lang, till my next vlog, see you.